Ipinakilala na ni PBBM ang kanyang senatorial lineup sa midterm election sa 2025 na tinaguriang alyansa raw sa Bagong Pilipinas sa pamumuno ni Pampilo Ping Lacson, Bong Revilla, Lito Lapid, Pia Cayetano, Francis Tolentino, si Camille Villar, Tito Soto. Itong mga politiko nito, yung mga recycled na politician at trapo Nakakalungkot lang sa dami ng aspirant na magagaling na senador na tatakbo sa 2025. Itong lineup ni PBBM ay talagang, pag ito ay binoto natin, kawawa ang ating mahal na inang bayan. Sa walang humpay, nagpataas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko. Ito mga trapo na ito ang luluklok sa Senado. Ano na mangyayari sa ating bayan? Lalo na sa pangunguna ni Lito Lapid na alam naman natin na kaya ito'y naluklok sa Senado dahil sa kanyang palabas na Batang Quiapo na nakikita ng mga Pilipino, lalo na dun sa kanayunan, sa mga liblib na pok sa probinsya. Kaya ito ay nagkaroon na naman ng pagkakataon na maupo sa Senado na wala naman itong ginagawa para mapabuti ang buhay ni Juan Pasang Cruz. Ito pa si Bong Revilla, isa ring trapo rin ito Puro papogi lang ang ginagawa nito sa Senado. Wala rin na ambag para mapabuti ang kalagayan natin, lalo na yung mga nasa laylayan. Ito naman si Pampilo Lacson, hindi pa magretiro sa politika. Takal na rin itong tumatakbo Akala natin ito yung susunod na presidente na tumakbo pa noong araw, pero ngayon, nagbabalak na naman na umupo sa Senado. Ito naman si Camille Villar protection lang ang kanilang negosyo sa pamilyang hinahanap nito. Lalo ngayon, nakaupo ang kanyang kapatid at nanay sa Senado. Ito, tatakbo na naman siya. Ano ba? May aambag nito para lang sa kanilang sariling kapakanan, lalong-lalo na sa kanilang negosyo. Ito pa si Francis Tolentino, balingbing nito Kaalyado ni Digong Duterte ito, pero ngayon ay sumapi na sa alyansa kuno ng Bagong Pilipinas. Dito naman siya tatakbo. Anong mangyayari sa ating mahal na inang bayan kung ating iboboto? Itong mga tao na ito, dapat tayo ang may pangil at tayo ang dapat mamili ng karapat-dapat na iluluklok sa ating Senado. Kung itong lineup ni PBBM, ewan po anong mangyayari sa atin, na grabe na ang kahirapan na nangyayari sa ating mahal na inang bayan. Kung ito pa yung mga taong na maihahalal at may upo sa Senado, paano na? Ang problema, itong mga to mga dating senador, alam naman natin maraming salapi ito. Pag gumana ng kanilang salapi at mamumudbud na sa mga kanayunan, sa mga liblib na po sa probinsya, kahit dito sa Metro Manila, pag naglabas na ito ng pera sa pangangampanya, madaling makalimot si Juan Pasang Cruz Sigurado ko, isa rito yung makakalusot talaga. Pero talaga maging matalino tayo sa pagpili at pagboto dito sa mga taong ito na alam naman natin na walang ginawa para mapaunlad ang ating mahal na inang bayan. Sana naman matuto na ulit tayo na pumili ng karapat-dapat na iluluklok sa Senado. At itong lineup ni PBBM talaga puro trapo talaga ito Ito rin si Manny Pacquiao din Imbis na lang na tumulong dahil sa dami ng pera, bakit pa kailangan niya tumakbo sa Senado? Kung marami siyang pera, hindi na kailangan maging politiko dahil alam naman natin na pwede naman itong tumulong kaya lang talagang gusto rin itong maging presidente ng Pilipinas na hindi nangyari noong nakaraang election. Balik na naman sa Senado. Grabe talaga ang nangyayari dito sa ating bansa, Ang tanong ngayon, sino ba ang ating iboboto na malinis, may dangal at may kinabukasan nating mahal na inang bayan? Ang nangyayari kasi dito, kahit anong galing na isang tao na neophyte lang sa politics, lalo na kung tatakbo sa Senado, baka naman lamunin ng sistema dahil pag nandiyan ang maraming salapi sa kanyang harapan, ay nakakalimutan ng pagmamahal sa mahal nating inang bayan. Yun lang talaga, nakakalungkot lang sa mga
nais tumakbo na may magandang hangarin sa ating bayan, wala namang salapi para maipagtustos sa kanyang pangangampanya. Ito namang mga recycled na trapo na politiko ay talagang gustong magkarampa ng pagkakataon na muling lumuklok sa Senado para makakuha ng kanilang porpare para sa pansariling interes lang nila sa politika at hindi sa interes ng mamamayang Pilipino, lalo na si Juan Pasang Cruz na hindi na alam kung saan kukunin ang 3 beses na pagkain sa isang araw para ilapag sa kanilang kapagkainan. Ako po'y nananawagan sa ating mga kababayan na huwag nating iluklok itong mga tao na to sa darating na eleksyon, sa midterm election, lalong-lalo na para maging senador ng ating bayan. Ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro na magmamatsyag sa pang-araw-araw na buhay natin dito sa ating mahal na inang bayan.